Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na may dedepensa at mapatutunayan nila ang lahat ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Humarap ngayong araw sa kauna-unahang pagkakataon ang mga miyembro ng prosecution team na pinangungunahan ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Ayon kay Luistro, kanilang ikinalulugod na nag-convene na ang Senate Impeachment Court, bagamat ang mandato ng konstitusyon sa katagang forthwith ay hindi nagtatapos sa pagko-convene kundi sa pagsisimula ng paglilitis. Bagamat nasa full swing na ng preparasyon, posible anyang magkaroon pa ng adjustments hanggang sa dumalo sila sa pre-trial at trial proper sa Senado. Kasabay nito, ibinahagi ni Luistro ang assignment ng mga prosecutor sa Articles of Impeachment. 9 na prosecutors ang itinalaga sa Article 1 o ang issue sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, at ito'y pangungunahan ni Luistro. Para sa Article 2 o ang issue sa di na ipaniwanag na yaman at bigong disclosure sa SADN, 9 na prosecutors din ang tututok at sila'y pangungunahan ni Congressman Terry Ridon. Ang Article 3 naman na nakasentro sa bribery o panunuhol sa high-ranking officials ng DepEd ay pangungunahan ni Prosecutor Joel Chua. Si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang mamumuno sa Article 4 o ang death threats laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ng prosecutors na kumpiyansa sila sa ebidensyang hawak at 2 pa lamang sa articles ay sapat na para makakuha ng conviction laban sa pangalawang Pangulo. The evidence being very obvious and very clear, it speaks for itself. We have more evidence to support the same. We have witnesses to present, and we are certain that once the evidence is presented in the Senate Impeachment Court, we can secure a conviction even for this article alone. Yung pumadagdag na mga ebidensya which did not get disclosed during the course of the committee proceedings, we will seek to present it during trial. Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box. Kasama din po dito yung pagbubukas ng pong bank accounts ng pong mag-asawang Duterte Carpio. You will recall the testimony that was presented by PSA about the fictitious names appearing in the documents evidencing payment. You will remember also the testimony of the NBI about the signatures, which appear to have been authored by only few number of persons. So we can also include the notices of disallowance recently issued by the COA. Samantala, naniniwala si Prosecutor Laila De Lima na ang impeachment trial ang magsisilbing due process para kay VP Sara at pagkakataon para sagutin ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Kinumpirma naman ni Luistro na hindi na nila maaaring talakayin ang merito ng kaso lalo't nakapaghain na sila ng entry of appearance sa Senado. Itinalaga bilang spokespersons sa paglilitis sa panig ng Kamara sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Luisco. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.